Magandang araw nga naman po sa inyong lahat mga guwaps. Ngayong araw magluluto po tayo ng chicken wings. 3 ways po. Ngayong araw medyo hapon na po tayo nakagising kaya medyo gutom na gutom na. Masisira talaga yung one rice mo dito. Sira yung diet mo dito. Kung napapansin nyo po, yung accent ko, pagpasensyahan nyo na lang. Di kasi po ako taga-Tagalog. Bisaya po talaga ako. Pero, medyo hindi po naka-iintindi. Medyo hindi po naka-iintindi yung lahat. Kaya, isipan ko pong mag-Tagalog. Kaya, pagpasensyahan nyo na ako Sa ngayong araw, pumunta po kami sa palengke. Nag-video po kami kasi mga feeling vlogger kami. Bahala na yung mga manonood dyan kasi wala kami pake sa kanila. Ang gusto lang namin ay magluto at maghatid po ng recipe sa inyo. Siyang nga po pala yung jowa ko. Nag-live na po kami. 2 taon na po kaming nagsasama. Pagkatapos namin na malengke ay umuwi na po kami. Nahirapan ako mag-Tagalog Pero sinimulan namin to kaya paninindigan ko talaga yung pagtatagalog ko. Ano ba yun? At pag uwi ko ng bahay ay iniwa ko na nga pala yung mga manok. 3 piraso ko po itong hiniwa. Basta tatlong piraso akong hiniwa. Pagkatapos nun ay linagyan ko po ng asin. Maraming asin po kasi iba-brine po natin ito na siguro mga at least 1 hour lang. Pero nasa inyo po yan. Kung kaya nyo pong i-brine ng mas matagal, mas mabuti po. Mas matagal, mas malambot po at mas malasa yung loob. Nag-mix po ako ng flour, tsaka paminta. Meron na nga po yung paprika, tsaka may cornstarch din po yan. 75% po yung harina, tsaka 25% po yung cornstarch or potato starch kung ano pong meron. Tsaka yung iba po pong pampapalasa. Minix-mix ko lang po yan. Tsaka nagkuha po ako ng dredge mixture. Tapos yan po ay gagawin nating butter. May inad lang akong baking powder. Tsaka ilagyan ko po yan ng tubig, cayenne pepper, pampahalang po. Ano ba yung pampahalang sa Tagalog? Basta pampahalang, pampaspicy. Tapos linagyan ko po yan ng isang itlog, isang tubig, tsaka i-mix mo lang. Nasa inyo po kung ano pong gusto nyo yung consistency. Basta po ako, gusto ko po yung kakapit talaga yung batter mix sa chicken natin. Tsaka po, kung kaya nyo pong i-marinate po dyan, yung manok nyo kahit kalahating oras, nasa inyo po yan. Pero kung gusto nyo po yung diretsuhan lang, wala na kayong oras, pwede rin naman po. Mas malasa naman rin po yan kasi brinahin nyo po yan. Ayan, himas-himasin nyo lang para ma-distribute at ma-coat lahat yung mga manok. Tsaka po ay linagayin ko na po yan sa dredge mix natin. Katapos ay i-mix. Bahala na kayo kung anong paraan nyo. Basta ako, ganyan ako magluto ng manok. Lalagay ko sa lalagyan. Tapos doon ko i-shake para ma-coat talaga ng harina. Tsaka po ay fry ko po ito lahat. Medyo marami na po yan yung 1 kilo. Kasi hiniwa mo yun ng 3 beses. Mas mabuti, mas marami. Hindi naman yan madaling masira. Tsaka po kasi kaya po marami akong niluto kasi marami po kami dito. May 2 po akong kapatid na mas babata sa akin. Jowa ko po, papa at mama ko. Kaya nilamihan ko na po. Ayan, napaka-crunchy po niyan.
Hindi nyo po pagsisisihan yung mga method na ginagawa nyo. Sulit po talaga yung mga ginagawa nyo strategy. Strategy. Sulit po talaga yung mga technique na ginagawa nyo sa pagluto. Saka kita naman sa kita sa lasa. Malalasahan nyo naman lahat yung mga inalagay nyo, mga pampalasa, tapos yung mga butter mix nyo, malalasahan nyo po yun, kaya worth it po talaga. Pagkatapos po niyan ay pinatikim ko na po sa kanila lahat, at ayun, nasarapan daw sila lahat. Pinakita naman sa mga mukha nila parang nasa langit habang kumakain ng chicken ko. Kaya ayun, pagkatapos ko mag-fry ng fried chicken ay gumawa na rin ako ng mga sauce. Una kong ginawa ay yung buffalo chicken. Apoy pa. Yan, ginawa ko po yung buffalo chicken. Naglagay pa ako ng isang sili, kalahating bombay lang, tsaka isang clove po ng garlic. Konti lang kasi konti lang kaming kumakain ng maanghang dito. Yung mga kapatid ko hindi masyadong mahilig sa mga tinimplahan ko po yan ng potato tomato paste, saka nalagyan ko ng paprika, black pepper, asin, MSG, cream, brown sugar, saka yung mga anong gusto nyo, mga pampalasa, pwede nyo ilagay yan. Tansya lang. Pagkatapos noon ay nilagyan ko ng cornstarch na may tubig, slurry kung tawagin. Pagkatapos noon ay antayan mo lang yung tamang consistency, yung kakapit talaga yung sauce sa chicken mo. Pagkatapos noon ay pwede mo na yung hanguin. Di ko coat lahat yung fried chicken dyan kasi may iba rin kasi dito na hindi kumakain ng fried chicken. Yung kakainin ko lang yung coat ko para sila nang bahala kung anong sauce ang pipiliin nila. Saka yun na. Linagyan ko na ng konting sauce, tatlong fried chicken, tapos kinote ko na po. Toast mo lang. Pwede rin naman baliktarin nyo gamit yung luwak. Yung spatula or yung ladle nyo. Tapos yun na. Pagkatapos nyan ay tapos na po yan. Saka di ba? Ang sarap tignan. Pagkatapos noon ay gumawa na ako ng ibang sauce. Itong sauce naman ay yung creamy garlic. Pwede rin yung parmesan cheese. Ako kasi dito medyo wala kasi kaming mga tindahan na meron lahat ng mga ingredients, kaya kung anong meron lang yan lang yung linuluto ko. So totoo lang, nakalimutan ko talaga bumili ng mga ingredients para dyan. Tsaka kung anong meron anong meron dito, yan lang yung dinalagay ko. Tsaka ayun, naglagay ako ng butter or margarine, okay lang kahit ano. Maglagay ka ng harina, gawin mong roux, maglagay ka ng cream, pagkatapos ay lagyan mo ng cheese. Tapos kung kailangan lagyan ng tubig, lagyan nyo ng tubig, tansya lang. Saka huwag nyong ibuhos yung tubig, mas maganda talaga yung splash lang para matansyahan nyo, kasi pag masyado ng malabnaw di na po maganda yan sa pagluluto. Di masarap tingnan, tsaka di po masarap yung lasa. Pagkatapos niyan ay nag-add na po ako ng garlic. Fried garlic po yan. Nabibili po yan sa palengke. Pwede nyo rin po yung gawin yan. Napakasimple lang po niyang gawin. Pagkatapos niyan ay hantayin nyo lang na ma-absorb ng garlic yung sauce. Tsaka po pwede na po yan. Same process po. Pagkatapos po gumawa ng sauce ay linagay ko na po sa sauce. Ano pong tawag dyan? Basta lalagyan ng sauce para sila na pong pumilihan ng sauce ng ang gusto nila. Naglagay na rin po ako ng para sa akin. Kinote ko na po. Parehas lang kanina. Pagkatapos po niyan ay hinanga ko na po. May dalawang sauce na po tayo.
At sa pangatlong sauce naman, usually ito po ay honey soy garlic, pero wala naman tayong honey. Hindi po madaling hanapin po yan dito sa amin, kaya soy na lang. Tapos ang substitute ko po sa garlic ay ginawa ko lang pong sugar. Saka sinamahan ko na po ng gochujang. Kung wala, okay lang, meron, optional lang po yan. Pagkatapos po ay minix-mix ko lang po lahat. Tansya-tansya lang po rin yan lahat. Pagkatapos ay hinalo-halo ko lang po para ma-mix ma-mix lahat. Tapos dinagyan ko po ng apple cider vinegar. Okay lang po kahit vinegar. Tapos yung fried garlic nilagay ko na po, and then hinalo ko na rin. Kasi para kung ayaw nila, wag. Pipili na lang sila. Tapos ito, di ko po kinote kasi medyo matamis po siya. Kaya kalahating part lang po yung linagyan ko ng sauce. Di po talaga lahat. Saka ito na. Tapos na ang ating 3-way or 3-flavor chicken wings. Buffalo wings, creamy garlic, saka soy garlic gochujang. Tapos isang cup ng rice. Magpanga na. At para sa more content pa po ay paki-click po yung subscribe button saka notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos natin. At huwag niyo pong kalimutan na i-comment kung saan banda kayo ng Pilipinas or saan banda kayo ng mundo kung baka sakali nanonood dito sa video ko, para malaman ko po kung saan umabot ang video na to. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay kayo, mga gwapo at gwapa. Stay tuned para sa ekonomiya. Paalam.